Sa nakaraang kwento natin ay tumayo ang mga kumag na mangmang ng sabay-sabay at parang may pinaplano silang masama kina Yonwoo at sinabi ng isang nasa unahan na mangmang na alamang na gusto nila makipag-usap kay Yonwoo. At sa pagpapatuloy ng kwento, tinanong naman sila ni Yonwoo na kung ano ba ang kanilang gustong pag-usapan. Sinabi naman ng mangmang na alamang na ito na hindi niya naman siya tatanungin ng mahirap pa sa pagpapakilala nila sa isa't isa. At dagdag niya pa na dahil mayroon isang taong inubos lahat ng mga materyales sa ika-11 na palapag dahilan ng kanilang pagkalugi. At sinabi niya pa na parang siya na ang kanilang hinahanap na taong umubos sa lahat ng materyales kaya naman si Yonwoo daw ay may utang sa kanila na malaki. Sinabi naman ni Yonwoo na nakakainis ito at agad niyang tinawag si Fante at inutusan niya itong ubusin niya silang lahat. Nagreklamo naman si Fante na kung bakit siya ang gagawa ng dapat niyang gagawin. Umilaw naman ang mata ni Yonwoo sabay tanong niya kay Fante na kung gusto niya bang siya na ang gumawa nito. Napabuntong hininga na lamang si Fante dahil wala naman siyang magagawa at sinabi niya pa na napakasama talaga ng ugali ng kanyang kuya Cain. Kaagad naman nagpalabas si Fante ng kanyang kasanayan at sabay sabi niya pa na ayos na ito sa kanya dahil naiinip rin siya ngayon, nang makita yon ng mga mangmang na alamang ay hindi naman sila natinag. Makalipas ang ilang saglit ay isa-isa nang tumutamba ang mga mangmang na alamang at nang makita yun ng nakaberde na mangmang na alamang ay nagalit naman siya at kaagad niyang pinalabas ang kanyang sandata na parang sandata ni Wolverine at nang walang ano-ano'y bigla niyang sinugod si Fante at lumikha ito ng malakas na kidlat na sinakop ang paligid. Dahil sa lakas ni Fante ay nagawa niyang basagin ang sandata na nasa kamay ng mangmang na alamang at ininda naman yon ng berdeng mangmang na alamang at napasigaw sa sakit. Hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Fante at kaagad niya itong inatake at dahil sa lakas ng puwersa ni Fante ay tumilapon ito ng napakalayo at hindi naman makapaniwala ang mga mangmang na alamang sa kanilang nasasaksihan. Nagalit naman ang orihinal na mangmang na alamang at tinanong niya ang kanyang mga alip-ores na kung ano ba ang kanilang ginagawa at inutusan niya ang mga ito na sugurin nila ng sabay ang kanilang kalaban hindi yung paisa-isa at tinawag niya pang mga tanga at inutil ang kanyang mga alip-ores. Sumunod naman sa utos ang mga mangmang na alamang at kaagad nilang sinugod si Fante ng sabay-sabay at naghahanda rin ng pag-atake si Fante at nang makita niyang papasugod ang mga ito sa kanya ay napasabi na lang siya na dahil sa ginagawa nila ay magiging masaya ang paglalaban na ito at nang walang ano-ano'y bigla na lang sinuntok ni Fante ang sahig at dahil sa lakas ng impact nito ay nagsitalsika naman ang mga mangmang na alamang at nang makita yun ni Chirpy ay nagniningning naman ang kanyang mga mata at may napapasigaw pa na ang sakit ng kanyang mga braso at may isa ring napasigaw na naipit ang kanyang binti. Tinawag naman ni Chirpy si Yonwoo ng master at sinabi niya na hindi niya gusto ang taong yun at may bigla na lamang lumitaw sa likod ni na Yonwoo at Edora at napansin naman yun ni Chirpy at kaagad naman naghanda si Chirpy ng pag-atake at sinabi niya sa papasugod kina Yonwoo na umalis na siya at bigla niya naman itong inatake ng kanyang kapangyarihan at hindi naman nagawang makailag ng mangmang at sinalo niya lahat ng pag-atake ni Chirpy sa kanya habang si Yonwoo naman ay nakatingin lamang. Kaagad namang bumalik si Chirpy kay Yonwoo at napasabi na lang siya na nakakainis ang taong yon. Bigla namang nagulat si Yonwoo dahil naubos na ni Fante ang mga mangmang na alamang at napasabi na lang si Fante na inaasahan niyang maganda ang paglalaban subalit ang nakuha niya lamang ay alikabok sa kanyang mga kamay at mayroon pang pilit tumatayo at nang makatayo siya ay tinanong naman siya ni Fante na kung bakit hindi pa nakalapag ang kanyang ulo sa sahig. Nang marinig yon ni Edora ay napabuntong hininga na lamang siya dahil hindi niya kayang mapanood ang ginagawa ng kanyang kapatid dahil ayon pa sa kanya na sana ay kalmahan lang nito kung magpatamba ng mga manlalaro dahil baka mapinsala sila ng husto at napatanong naman siya na kung ano na ang kanilang gagawin kapag napinsala nila ng husto ang mga ito. Bigla namang nagpalabas ng kapangyarihan si Yonwoo sa kanyang mga palad at bigla niya itong ibinahagi sa mga napinsalang mga mangmang na alamang at ang kasanayan niya na ito ay tinatawag na Holy Fire o banal na apoy. Laking pagtataka naman ng mga kumag dahil nawala ang kanilang mga sugat at pasa sa katawan. Nang makita yun ni Fante ay napatanong naman siya kay Yonwoo na saan niya natutunan ang ganoon. Minungkahi naman ni Yonwoo sa kanya na huwag niya na yun pansinin at kaagad niyang inutusan si Fante na sa pagkakataong ito ay wala na siya dapat palampasin at bugbugin niya ang mga ito. Nang marinig yun ni Fante ay hindi naman siya makapaniwala habang ang mga kumag na mangmang naman ay takot na sa pagkakataong ito dahil sa kanilang narinig. Makalipas ang ilang oras ay nakaupo na sa sahig ang mga kumag habang si Yonwoo naman ay nakaupo sa upuan. Sa isip-isip naman ng orihinal na mangmang na alamang na si Yonwoo daw ay isang demonyo at inulit niya ulit ang kanyang iniisip na si Yonwoo daw ay mas malala pa sa demonyo.
Naalala niya naman ang ginagawa ni Yonwoo sa kanila na papagalingan sila tapos bubugbugin na naman sila ni Fante at papagalingan na naman sila at bubugbugin na naman sila at paulit-ulit lang at napaisip naman siya na ang ginagawa ni Yonwoo sa kanila ay hindi gawain ng tao. Nagsalita naman si Yonwoo at sinabi niya na may sasabihin lang siya na isang bagay at pinalabas niya naman ang kanyang aura habang nakapatong si Chirpy sa kanyang balikat sabay sabi niya na gusto niya ng asong maaasahan at hindi ang baliw na aso na lalapain ang kanyang sariling amo. At dagdag niya pa na ito na ang huling pagkakataon nila. Sinang-ayuna naman yun ni Fante at sinabi niya na tama ang sinabi ni Cain kaya naman minungkahi niya sa mga kumag na huwag sila gagawa ng kung anong bagay. Tumayo naman si Yonwoo at sinabihan niya si Fante na siya na ang bahala dito. Nagtataka naman si Fante sa sinabi ni Yonwoo sa kanya at inutusan naman siya ni Yonwoo na sanayin niya ang mga ito nang sa gayon ay mapakinabangan. Habang papaalis si Yonwoo ay nagreklamo naman si Fante at sumigaw siya na bakit siya ang gumagawa ng mga nakakainis na trabaho kahit na nasa labas na sila ng tribo. Tugon naman ni Yonwoo na bumalik na lang siya sa kanilang tribo kung hindi niya gusto ang inuutos sa kanya at tuluyan nang umalis si Yonwoo at Edora. Dahil doon ay lumingon naman si Fante sa mga mangmang na alamang at umaapaw sa galit ito at nang makita yon ang mga kumag na mangmang ay labis naman ang takot na kanilang nararamdaman at sinabi pa ni Fante sa kanila na sisiguraduhin niyang papatayin niya silang lahat. Lumipat ang eksena sa babaeng tinatawag na Summer Queen at dito nakaluhod sa kanyang harapan si Bahal at sinabi ng Summer Queen sa kanya na parang nakapili siya ng desente sa pagkakataong ito. Pinasalamatan naman siya ni Bahal dahil sa papuri nito. At dagdag pa ng Summer Queen na nagdala pa ng napakahalagang impormasyon ang kanyang bagong dinala at napasabi na lang siya na napaka-cute nito. Sinabi naman ni Bahal na parang interesado siya sa baguhan. Tugon naman ng Summer Queen na natural lang yun dahil siya ang ikatlong disipulo ng matanda. At tinanong niya naman si Bahal na kung sino ba ang hindi magiging interesado sa kanya at minungkahi niya naman kay Bahal na ingatan niya ang baguhan ng mabuti dahil parang kapana-panabik ito dahil parang mayroon siyang mga pinaplano. Sinang-ayuna naman yun ni Bahal. Tinanong naman ng Summer Queen si Bahal na kung ano na ang balita kay Leonte. Tugon naman ni Bahal na nananatili pa rin itong nasa labas at pinuprotektahan ito ng Sword God kaya naman matagal-tagal pa nila makuha ang bato. Dagdag pa ni Bahal na ginagawa naman nila ang lahat ng paraan upang matukoy ang lokasyon ni Leonte at iuulat rin naman niya sa kanya kapag ang kanilang target ay nag-umpisa ng kumilos. Tugon naman ng Summer Queen na nakakainis ito at si Leonte daw ay nagsisiyasat patungkol sa bato at tinanong niya naman si Bahal na kung tama ba ang kanyang sinabi. Sinabi naman ni Bahal na yun ang kanilang inaakala subalit ayon pa sa kanya na hindi ipapalabas ni Leonte ang bato hanggat hindi ito natatapos. Kaya naman gumawa sila ng iilan na pain. Nagtataka naman ang Summer Queen sa sinabi na pain ni Bahal at binulungan naman siya ni Bahal patungkol sa pain na kanyang sinasabi at napangiti naman ang Summer Queen habang nakikinig ito sa sinasabi ni Bahal patungkol sa pain. Pagtapos masabi ni Bahal ang patungkol doon ay napasabi na lamang ang Summer Queen na maganda ang naisip niya at natitiyak niya naman na maganda ang kalalabasan nito. Nagpasalamat naman si Bahal sa kanya at napapikit na lang ang Summer Queen at naalala niya si Jongwoo at minura niya naman ito at tinawag niyang Heavenwing si Jongwoo at ayon pa sa kanya na kung hindi dahil sa taong ito ay hindi na siya sana bababa sa maruming palapag na ito at naisip niya naman na hindi na magtagal sa ngayon at kaagad niya namang inutusan si Bahal na magmadali na siyang hanapin ang bato at umilaw naman ang kanyang mata at sinabi niya pa ang batong yun ay kinakailangan niya upang maibalik ulit sa dati ang kanyang Dragon Heart. Lumipat ang eksena sa Kuram at dito galit na galit si Flan na tinatawag ang kanyang kuya at bigla siyang pumasok sa silid nito at tinanong niya ang kanyang kuya na Marshal King na kung ano ba ang ibig sabihin nito. Sinabi naman ng matanda na mahaba ang buhok at balbas kay Flan na yun nga ang dapat niyang itanong sa kanya na kung ano ba ang ibig sabihin nito dahil bigla-bigla na lamang siyang pumapasok at tinawag niya itong Spear God. At tumayo naman siya at sinabi niya pa na magkapatid nga sila ng Marshal King subalit isa itong opisyal na kumperensya at minungkahi niya naman na umayos naman siya. Nagalit naman si Flan nang marinig niya na tinawag siya ng matanda bilang Spear God at hindi sa tunay niyang pangalan at sa isip-isip niya naman na parang tinuturing na siyang isang strong hero ngayon. Ikinalma niya naman ang kanyang sarili dahil napagtanto niya naman na siya ang nangako ng kanyang isang sungay para lamang sa pagtutulungan na ito at naisip rin niya na nawala siya sa kanyang sarili dahil napalitan ito ng galit. Humingi naman agad ng tawad si Flan dahil nag-ambala niya ang kanilang opisyal na kumperensya at sinabi niya pa na mayroon lamang siyang itatanong sana sa Marshal King. Tinanong naman ni Flan na kung alam ba ng Marshal King ang pagsali ng Hoarder,
Edora at Fante sa Red Dragon na clan. Tugon naman ng Marshal King na alam niya dahil napakasama niya namang ama at master kung hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga anak at disipulo. Pag-alit naman na tinanong siya ni Flan na kung paano niya nagagawang manood lamang. Tugon naman ng Marshal King na dahil gusto niya. Nang marinig yun ni Flan ay lumabas naman ang mga ugat sa kanyang mukha dahil sa galit niya at wala naman siyang naging tugon. Sinabi naman ng Marshal King sa kanya na sa kasamaang palad ay naapektuhan nito ang Asher Sword Clan dahil dun ngunit ang kanilang tribo ay hindi nakikisali sa pagpapasya ng individual dahil ang kanilang mga ginagawa ay kanila ring responsibilidad at hindi ng kanilang tribo. At dagdag niya pa na dapat siya ang dapat nakakaalam ng ganoong bagay at tinanong niya ito na kung tama ba siya. Pinagmasdan naman ni Flan ang kanyang kuya at sa isip-isip niya naman na hindi lamang tinutukoy nito ang insidente na nangyari ngayon subalit tinutukoy rin nito ang kanyang pagpapasya na lisanin ang kanilang tribo dati kasama ang Sword God. Kinumpirma naman ni Flan sa Marshal King na kung sa gayon ay kung magkasalubong ang kanilang landas ng kanyang anak ay pwede nila itong patayin. Masayang tugon naman ng Marshal King na kagaya nga ng kanyang sinabi kanina na ang bawat individual ay may kanya-kanyang responsibilidad sa kanilang ginagawang kilos at hindi sila makikialam sa bagay na yon. Tugon naman ni Flan sa kanya na nananalig siya na hindi niya babawiin ang kung ano man ang sinabi niya at nang walang ano-ano ay bigla na lamang lumabas ng silid si Flan at sinarado ang pinto ng napakalakas na parang galit na walang mudo. Napasabi na lang ang Marshal King na akala niya ay nag-matured na si Flan subalit wala naman silang magagawa sa taglay na galit ng kanyang kapatid. Nagtatakang tanong naman ng matanda sa Marshal King na bukod kay Flan ay hahayaan niya na lang ba sina Cain, Fante at Edora. Tugon naman ng Marshal King na hindi pa rin magbabago ang kanyang alituntunin at tinawag niya itong matanda. Sinabi naman ng matanda na maging isang lalagyan para sa maging hari pagtapos makaranas ng mga paghihirap at dagdag niya pa na ganoon ang pagtingin niya sa sitwasyon na yun. Napangiti na lamang ang Marshal King habang nagbabasa ng scroll. Makalipas ang ilang araw ay sinasanay ni Fante ang mga mangmang na mga alamang at umiinit ang kanyang ulo dahil hindi nila siya sinusunod at tinanong niya naman ang mga ito na kung gusto ba nila ulit humalik sa lupa. Habang sina Yeonwoo at Edora naman ay nasa itaas na bahagi at nagbabasa si Yeonwoo samantala si Edora ay nagtatsaa at pinapanood niya kung paano sanayin ni Fante ang kanilang hukbo. Napasabi na lang si Edora na nag-improve din ang mga ito makalipas lamang ang 4 na araw. Sinabi naman ni Yeonwoo na parang mapapakinabangan na ang mga ito. Tinignan naman ni Yeonwoo si Fante at sa isip-isip niya naman na si Fante daw ay may kakayahan sa pagtuturo ng mga tao. Subalit ang problema lang nito ay ang init ng kanyang ulo palagi ngunit may kakayahan talagang mamahala ng mga tao si Fante. Napangiti naman si Yeonwoo dahil ayon pa sa kanya na makakapagpahinga pa siya dahil si Fante na ang bahala simula ngayon sa pagtuturo sa mga ito. Tinanong naman siya ni Edora na kung ano ba ang kanyang binabasa kanina pa. Tugon naman ni Yeonwoo na ang pangalawang seksyon ng 8 Extreme Feasts. Namula na naman ang pisngi ni Edora dahil sa isip-isip niya na talagang ang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama si Cain. Ang 8 Extreme Feasts ay isa sa pinaka-superior na magongs na ginawa ng Marshal King. At nagiging mas mahirap ito kapag marami na siyang natututunan, at maraming oras ang gugugulin para dito. At umaabot ng maraming taon upang maintindihan lamang ito. Sa isip-isip naman ni Edora na maging siya ay nagpakahirap para lang matutunan ito at ayon pa sa kanya na sa tingin niya na si Cain ay nahihirapan din sa pag-iintindi nito. May bigla namang sumagi sa isipan ni Edora at sa isip-isip niya na wala namang may binanggit ang kanyang ama na hindi siya pwedeng tumulong sa pagkakataong ito. Pinaplano naman ni Edora na makakasama niya si Cain ng matagal habang tinutulungan niya ito. Kaya naman sinabi niya kay Yeonwoo na sa tingin niya ay nahihirapan ito patungkol sa ikalawang seksyon at tinanong niya si Yeonwoo na kung gusto niya bang tulungan niya siya at hindi na siya pinatapos magsalita ni Yeonwoo at agad namang nagsalita si Yeonwoo at sinabi niya na hindi na kailangan dahil nasa ulo niya na ang porma at unti-unti niya namang natututunan ang galaw ng paunti-unti. At dagdag niya pa na sinusubukan niyang intindihin ito kung tama ba ang kanyang pagsasaulo at sinisigurado niya lang kung wala siyang nakakaligtaan. Pagkarinig ni Edora ay parang pinalo naman ng maso ang kanyang ulo dahil tinanggihan siya ni Yeonwoo. Nalungkot naman si Edora dahil doon at sa isip-isip naman ni Yeonwoo na kung gusto niyang gamitin ang 8 Extreme Feasts gamit ang kanyang magic circuit ay naiisip niya naman na magiging komplikado ito.
Tiningnan niya naman ang kanyang mga kamay at ayon pa sa kanya na hindi kapanipaniwala ang lakas nito, subalit dahil gusto niyang gamitin ito kasabay ng kanyang magic circuit ay kinakailangan niya namang ma-adjust ng kaunti upang mas maging synchronized dito. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay lumabas sa sistema ni Yonwoo na ang Diyos at demonyo sa ika-78 na palapag ng tore ay pinagmamasdan siya ng may interes. Tinitingnan rin siya ni Hermes ng may buong pagmamalaki. Nang mabasa yun ni Yonwoo at sa isip-isip niya naman na sa una ay ayos lang naman sa kanya ang atensyon na ibinibigay ng mga Diyos at demonyo, subalit ngayon ay nakakairita na. Bigla na lamang dumating si Bahal at sinabi niya kay Yonwoo na parang habang tumatagal ay nagiging mas maayos ang tindig nito. Tiningnan naman ni Yonwoo si Bahal at sinabi rin niya na ganoon rin naman siya. Sinabi naman ni Bahal kay Yonwoo na narinig niya na mahigpit ang kanyang paghahawak sa mga mersenaryo at nakita niya naman na totoo nga ito. Nagpasalamat naman si Yonwoo sa kanya. Tinanong naman siya ni Bahal na kung kaya niya na bang makipaglaban. Tugon naman ni Yonwoo na kahit anong oras ay handa siyang kumilos at dagdag pa ni Yonwoo na bago sila kumilos ay mayroon sana siyang gustong sabihin sa kanya. Tinanong naman siya ni Bahal kung ano yun at agad namang sinabi ni Yonwoo kay Bahal na kung alam niya na ba na ang anak na lalaki ng Saber God ay nananatili sa ika-16 na palapag ng tore. Nagulantang naman si Bahal sa kanyang narinig at napatanong siya na kung mayroon bang anak ang Saber God. Kahit na sa Asher Sword Clan ang Saber God ay kilala bilang namumuhay lamang kasama ang mga espada nito at ninanais lamang nito ang mas maging lumakas pa. At kilala rin siya bilang hindi malapit sa mga babae sa buong buhay nito. Subalit hindi naman makapaniwala si Bahal na sinabi ni Yonwoo na mayroon itong anak. Tinanong naman ni Yonwoo si Bahal na kung alam niya ba na nitong mga nakaraan lang ay kinukulang na sa kapangyarihan ang Saber God. Sa isip-isip naman ni Bahal na ang mga nakakataas lamang ang nakakaalam ng ganitong impormasyon. Tinanong naman siya ni Bahal kung ang anak niya ba ang rason kung bakit kinukulang ang Saber God sa kapangyarihan. Ang anak ng Saber God ay isinilang ng may kapansanan at sabi pa nila na ang katawan nito ay hindi nag-e-stack ng mahika. At kahit ano pa mang uri ng gamot ang dalhin ng Saber God sa kanyang anak at kapag walang mahika ay nahahantong lamang ito sa pagiging inutil at walang kwenta. Sinabi naman ni Yonwoo habang pinagmamasdan si Bahal na kapag ka nasa karaniwang kapaligiran lamang ay ayos lang ito, subalit kapag nasa loob na ng tore ay napakadelikado nito at dahil marami din ang kalaban ng Saber God. Ipinagpatuloy naman ni Bahal ang sinasabi ni Yonwoo na itatago nito ang kanyang anak at pagagalingin sa kaparehong oras. At dagdag pa ni Bahal na patuloy lamang pinapagaling ng Saber God ang kanyang anak gamit ang mahika nito upang gumaling ito sa kapansanan at tinanong siya ni Yonwoo na kung yun ba ang tama dahil yun ang pagkakaintindi niya. Tugon naman ni Yonwoo na yun lamang ang nalalaman niya. Naalala naman ni Yonwoo ang rason kung bakit pinatay ng Saber God ang 4 na maalamat na hayop dahil may kinalaman ito sa pagpapagaling ng kanyang anak at hindi naman tatanggi ang Saber God kung papayagan siya ng Asher Sword Clan na mapasa kanya ang naiden at puso ng mga maalamat na hayop. Napagdesisyonan naman ni Yonwoo na gagawin niya ang lahat upang mabawi niya ang naiden ng Phoenix at puso nito na kinonsumo ng Saber God. Sinabi naman ni Bahal sa kanya na ang impormasyon na ito ay ang nakakuha ng kanyang atensyon at interes. Tinanong niya naman si Yonwoo na kung sino ang nagsabi sa kanya ng ganoong impormasyon. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na ang impormasyon na ito ay nanggaling sa diary ng kanyang kapatid at tugon niya naman sa katanungan ni Bahal na ang impormasyon na ito ay nanggaling sa isang sungay na tribo. Napaisip naman si Bahal at sinabi niya na baka isa itong patibong o hindi. Tugon naman ni Yonwoo sa kanya na alam niya na baka isa itong maling impormasyon o baka isa siyang traidor. At bigla niya namang sinabi na para mapatunayan ang kanyang sarili na hindi siya isang traidor ay siya na mismo ang pupunta. Hindi naman makapaniwala si Bahal at tinanong niya na kung talaga nga ba siya ang pupunta. Tugon naman ni Yonwoo na magagarantiya niya na kung sino man ang umutos sa kanya ng ganitong stratehiya ay malaki ang makukuhang benepisyo nito. Napangiti naman si Bahal at naintindihan niya naman ang ibig sabihin ni Cain sa kanya na sinasabi nito sa kanya na ang lahat ng karangalan ay siya ang hahakot kung magtagumpay man ito. Sinabi naman ni Bahal kay Yonwoo na nakaraang buwan lang ay tila ba ay hindi siya sumusunod sa utos ng kung sino. Tugon naman ni Yonwoo na napagtanto niya rin na ang mundong ito ay may malamig na parte habang nagaganap ang ganitong insidente. Tugon naman ni Bahal sa kanya na tama ang kanyang napagtanto dahil kailangan din niya ng bubong na masisilungan at upang mapanatili ang init sa malamig na lugar.
At ayon pa kay Bahal na simula ngayon ay magkakaroon na siya ng mainit na bukal upang hindi na siya malamigan. Nagalit naman si Yeonwoo dahil kilala niya si Bahal at tugon niya naman kay Bahal na tatandaan niya ang sinabi niya. Tiningnan naman ni Yeonwoo si Bahal at napatanong siya sa kanyang isipan na kung kailan pa ba darating ang araw na yun para sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay may utos na sa pangkat ni Yeonwoo at inanunsyo niya naman sa kanila na mayroon silang misyon. Sa isip-isip niya naman habang pinagmamasdan ang kanyang mga alipores na dahil ang kanilang misyon ay ang hulihin ang anak ng Saber God ay hindi ito maaaring kumalat at pananatilihin muna niyang sekreto ito sa lahat. At inanunsyo niya na ang kanilang misyon ay ang tambangan ng hukbo ng Asher Sword Clan sa ika-16 na palapag ng tore. At dagdag niya pa na mayroon pa siyang sasabihin na mahalaga bago sila umalis at nang marinig yun ng kanyang mga alipores ay seryoso naman ang kanilang mga mukha at naghihintay ng sasabihin ni Yeonwoo at mayroon pang hindi huminga para abangan lang ang sasabihin nito. Kaagad namang sinabi ni Yeonwoo sa kanila na hindi niya pa nagagawa ang mga pagsubok hanggang sa ika-16 na palapag. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.